Isang masaya at magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Kai, isang work immersion student galing sa paaralan ng Arimbay High School. At ako ay naririto upang ibahagi sa inyo ang isang kwento na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Pero bago ako magsimula, mayroon muna akong mga katanungan sa inyo mga bata. Mayroon ba kayong mga itinatagong kayamanan? Magaling! Ano-ano kaya naman ito? Kamangha-mangha. At dahil dyan, ang ating kwento ay pinamagatang Ang Kayamanan ni Bo. Ito ay sinulat ni Pang Kumpuk at iginuwintuman ni Yun Buto. Hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Halina, mag-isaya at matuto sa ating kwento. Si Bo at ang kanyang tutong si Brownie ay naglalakad sa labas. Si Teo at si Tun ay naghihintay sa palaruan. Nagsimulang ipagyabang ni Teo ang sa kanyang bagong laruang bangka. Binili ito ng tatay ko sa lungsod. Ito ang pinakamahusay na laruang bangka sa buong mundo. Pumayag naman si Tun. Ang iyong bangka ay siguradong isang kayamanan. Miling-iling si Bo. Marami akong mas magagandang bagay. Mayroon akong isang bunton ng kayamanan. Si Teo at Tun ay hindi naniniwala. Ipakita mo sa amin. Hiniling nila. Tumakbo si Bo pauwi at tiningnan ang kanyang kahon ng mga laruan. Walang natatangi. At sila ay pangkaraniwan lamang. Kailangan niyang maghanap ng mga kayamanan sa ibang lugar. Tumakbo palabas si Bo. Nakita niya ang palayok ng halaman ni Lolo. Mahal na mahal ito ni Lolo, siguradong kayamanan. Dinala ni Bo ang halaman sa kanyang silid. Tumakbo si Bo sa kusina. Naghanap siya sa aparador ni Lola. Mahal na mahal ni Lola ang nakakatawang bagay na ito. Siguradong kayamanan. Dinala silang lahat ni Bo sa kanyang silid. Tumakbo si Bo sa silid ng pamilya. Mahal na mahal ni tatay ang larong ito. Siguradong kayamanan. Kaya't dinala ni Bo ang laro sa kanyang silid. Pumunta si Bo sa kwarto ng ate niya. Mahal na mahal niya ang mga librong ito. Siguradong kayamanan. Dinala lahat ni Bo ang mga ito sa kanyang silid. Sa wakas ay pumasok siya sa silid ng kanyang nanay. Mahal na mahal ng nanay niya ang lahat ng palamuti na ito. Siguradong kayamanan. Dinala ni Bo ang lalagyan ng palamuti sa kanyang silid. Tinawag ni Bo sina Tun at Teo para puntahan nila at tingnan ang kanyang kaban. Samantala, lahat ng tao sa bahay ay nagagalit. Nasaan ang kanilang mga espesyal na mga bagay? Ibinalik ni Bo at ng kanyang mga kaibigan ang lahat ng gamit. Ngunit hindi pa rin makita ng nanay ang kanyang pabango. Tumingin si nanay sa mga bata. Kung hindi nila mahanap ang pabango, lahat sila ay may parusa. Nagsimulang sumigaw ang mga bata sa isa't isa. Nasa iyo iyon! Hindi! Nasa iyo iyon! Hindi! Nasa iyo! Sa wakas, inako ni Bo ang sisi. Ang lahat ng ito ay kasalanan niya. Nalungkot ang ibang bata. Tinulungan nila si Bo na maghanap ng pabango. Nang biglang lahat sila ay may narinig na tumahol. Nahanap ni Brownie at ng kanyang mahusay na ilong ang pabango sa ilalim ng upuan. Sinabi ni Tun, "Salamat sa iyong aso, hindi na tayo mapapagalitan." Sumang-ayong si Teo, "Si Brownie ay isang kayamanan." Ngunit hindi mapigilan ni Tun ang sarili. Nakakatuwa si Brownie, pero mas nakakatuwa ang aso ko. Para siyang isang buong tumpok ng kayamanan. Talaga! At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Kaya mga bata, gaya sa kwento, huwag tayong mainggit sa kung ano ang meron sa iba. Dahil lahat tayo ay may itinatanging kayamanan. Muli, ako si Ate Kai na nag-iwan ng kasabihan, huwag maging kahaban sa kinang ng kayamanan dahil ito ay may hangganan. Kaya, huwag kakalimutan na mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak ang pupulutan